Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aminado na kulang ang naging mga paghahanda para simulan ang rehabilitasyon sa EDSA. Sabi ng Pangulo, ngayong hindi pa solido ang plano, mas nakakaabala lamang sa mga commuter kung ngayon na sisimulan ang rehabilitasyon. Si Catherine Landicho para sa report. Tuluyan ang naudlot ang nakatakdasan ng rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, ang itinuturing na pinakamataong kalsada sa bansa, na inaasahang sanang sisimulan sa darating na June 13, 2025. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kailangan matiyak muna na merong solidong rerouting plans at handang-handa na ang mga local government units o LGUs bago ituloy ang proyekto. Sa isang vlog na inilabas ng Pangulo nitong linggo, ipinahayag niyang masyadong mahaba ang orihinal na 2 taong timetable at magdudulot lamang ito ng matinding abala at trapiko sa publiko. Naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Nauna nang inanunsyo ng Pangulo ang 1 buwang postponement ng proyekto upang bigyang daan ang mas masusing paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno at LGUs. Kinumpirma naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na paiikliin ang administrasyon ng proyekto mula 2 taon patungong 6 na buwan sa ilalim ng budget na 8.7 billion pesos. Layunin ng rehabilitasyon na gawing moderno ang 23.8 kilometer na kalsada at marisolba ang matagal ng problema sa talamak na pagbaha at trapikong kondisyon sa EDSA. Samantala, apektado rin ng pagkaantala ang ilang iminungkahing pansamantalang solusyon sa trapiko, kabilang dyan ang pagpapatupad ng 24 hours ad-even scheme at ang toll fee waiver sa Skyway Stage 3. Ang EDSA ay nananatiling sentro ng daloy ng transportasyon sa Metro Manila at anumang pagkukumpuni rito ay inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto sa milyon-milyong motorista at commuters araw-araw. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.